Okay, magandang umaga sa ating mga kaibigan, ano? At foggy morning. So siguro hindi naman nalingid sa bawat sa atin, ano, ang nangyayari dyan sa Pilipinas ngayon. Rin ko ngayon patungkol nga dito sa pag hindi pagpapadala ng mga OFW sa loob ng isang linggo. Okay, hindi ko alam kung magagalit ba ako o ano yung nararamdaman ko, no? Pero dapat ang masasabi ko lang, bakit hindi na lang gawing isang buwan yung mga OFW na hindi magpapadala. Yun lang, no? Ito akin lang to. Wala akong wala akong kinukuhang panig. Pero yung dumating sa punto na hindi ka na magpapadala para lang mabigyan mo ng ano yung isa mo doon sa nangyayari sa isang politiko, parang hindi na naaayon, ano? Hindi na aayon. Kasi sino pang hindi mo papadalhan? Pamilya mo naman yung hindi mo papadalhan, eh. Hindi naman gobyerno, eh. Sabihin natin na mayroon din na ambag ka sa ekonomiya ng gobyerno, pero yung sabihin mong hindi ka magpapadala, eh isang linggo lang pala, eh dapat isang buwan na, eh, para talagang maramdaman na ang OFW ay hindi nagpapadala ng Pilipinas. Pero ang tanong dito, lahat ba ng OFW ganun ang pag-iisip? Hindi naman siguro, no? Kasi ako OFW ako, pero sa pagdating ng mga ganyang punto, masyado na tayong nakikiayon diyan sa politika na yan, eh. Hindi ito lang, ano, hindi nyo lang alam na ginagamit lang kayo ng mga politiko para sa kanilang pansariling kapakanan. Yun lang yun, eh. Ako, ibinoto ko noon si Duterte. Wala akong against doon sa kanya. Pagkatapos si Bongbong naman ang ibinoto ko noong siyang tumakbo na presidente. Now, noong si Duterte, noong siya ang nakaupo, mga loyalista ng Marcos, wala namang kumontra, eh. Bagamat sinuportahan pa nga, eh. Ngayon, bakit noong nakaupo na ang Marcos, si Duterte mismo ang nagsabing adik, bangag? Ang masasabi ko lang, dapat noong hindi na siya nakaupong presidente, tumahimik na lang. Kasi sa trabaho naman makikita kung ang isang nakaupong presidente ay karapat dapat o hindi. Ayun, sabihin natin, let's say hindi katulad ni Marcos, hindi katulad ni Duterte si Marcos. Ang tao hindi para-pareho. Yun lang yun, ano. Okay, hindi yung gobyerno ngayon ni Marcos hindi katulad ng gobyerno ni Duterte. May mga susunod pa naman na eleksyon, eh. Ngayon alam mo na, halimbawa si Marcos hindi karapat dapat bilang presidente kung tumakbo ulit na magka-presidente sa mga susunod na taon after ng kanyang term. Huwag mo nang iboto, ganun lang yun, eh. Pero yung i-destabilize mo yung gobyerno niya,
parang hindi rin karapat-dapat, hindi rin maganda. Okay, balik tayo sa balik tayo doon sa original na punto. Yung hindi pagpapadala. Ito wala akong kinukuha. Hindi ako maka Duterte. Hindi ako maka Bongbong. Kasi kung ano yung magandang gawin dyan sa Pilipinas, yon ang nararapat. Okay? Balik tayo ulit doon sa balik tayo ulit doon sa doon nga sa hindi pagpapadala ng OFW ng kanilang pera, no? Sa kanilang mga pamilya. Yun lang yun eh. Sino ba ang hindi mo papadalhan? Pamilya mo, di ba? Eh ngayon, ang tanong, yung nanguna dyan sa hindi pagpapadala sa Pilipinas, tanong, siya ba, ang pamilya niya ba ay nasa Pilipinas? Siya ba ay regular na nagpapadala ng pera sa Pilipinas o hindi? Yun lang ang tanong. Baka naman yung nanguna dyan, siya ay mayaman na at ang buong niya pamilya ay nandoon kasama niya sa ibang bansa. Eh paano siya? Hindi naman siya nagpapadala eh. Yun lang yun, ano? Kaya ang hirap din ng ispilingin. Masyado na tayong nakikigulo sa politika na yan. Papagamit lang kayo sa mga politiko, no? Okay, ganun lang po yun. Kasi hanggang ngayon hanggang doon na lang ang video ko. Baka mamaya makasambit pa ako ng mga bagay-bagay na hindi maganda. Okay, salamat po.